Today's video, pag-uusapan natin yung question ng isa nating sister. Pag first timer ba daw, required ba daw na magkaroon ng experience as house helper sa Pilipinas? Pwedeng-pwede sis, ako nga noon, wala naman akong experience sa house helper sa Pinas na yung katulong talaga sa Pinas. Nakatry ako dati, nag-working student ako nung college ako. At habang nag-aaral ako, nagbabantay ako sa magazine stand, mayroon siyang konting store, nagbebenta ng soft drinks, yung mga candy, ganun. Tapos, minsan, tumutulong ako dun sa bahay ng may-ari. Pumunta ako dun. Pero hindi ako dun nagstay. Umuwi lang ako sa bahay namin. Working student lang ba, kung baga. Siyempre, mas namang, di ba, yung may experience. Pero may mga amo talaga na tumatanggap din ng first time. May mga amo na mas gusto nila yung first timer. Marami naman akong kakilala na pumunta dito na first time din nila. Wala naman sila din experience na maging house helper sa Pinas. Nandito na sila. So, hindi yun hadlang para mag-apply ka dito, sis. Mas gusto nila yung first timer. Kasi, yung mga first timer, mababait pa yan. Hindi pa yan wais. Hindi pa yan marunong sumagot. Oo lang yan ng oo. Hindi pa yan demanding. Kaya yung mga amo dito na nag-hired ng helper, mas gusto talaga nila yung galing mismo sa Pilipinas. Kasi wala pang experience. First time pa makapili talaga sila ng first time na helper. May mga employer din kasi dito na first time din nilang kumuha ng helper. So, wala silang idea sa mga ibang ugali na mga helper dito. Lalo na yung mga employer, guys, na yung mga nakailang helper na mas gugustuhin talaga nilang kumuha ng first timer. Kasi experiencado na sila eh. Napatikim na sila nung mga nakaraan nilang helper na ayaw na nila ulit mangyari. So, kumukuha sila ng baguhan para medyo mabait pa. So, okay lang yun. Walang problema. Sa mga tanong ka lang talaga niyan, dapat lumusot na para mapili ka nila. Maraming tanong na pwede mong gawa ng paraan na experience mo. May mga tanong na experience mo na hindi mo na kailangan ng magiging house helper sa Pinas na masagot mo. Yung experience ko kasi, nung first time ako dito, nung una kong dating dito sa Hong Kong, first time ko yun. Hindi ako nakatry na sa ibang bansa. Dito lang talaga ako nakapag-abroad. So, nung nag-apply ako noon, direct hired kasi ako eh. Pero, nung tinanong ako ng employer ko kung may experience ako sa work sa Pinas, syempre, yung related sa a-applyan kong trabaho, ang sinagot ko is, tinanong niya ako, nakatry ka ba na ba mag-take care ng kids? Kasi yung aalagaan ko nung time na yon 7 years old. Magsi-7. Isa lang, girl. Ang sabi ko, kasi nga single pa ako noon, wala pa akong anak. Yun pa yung isa na pag first timer ka, yung single ka, wala ka pang anak, wala ka pang experience mag-alaga ng yung iba kasi yung may mga anak na automatic na yung experience mo na yun eh, yung mag-alaga ka ng anak mo. Ako wala eh, wala talaga, guys. Tapos ang sinabi ko lang nung in-interview ako, ako yung nag-alaga sa kapatid ko, yung bunso kong kapatid. Kasi malaki na ako nung baby pa siya, malaki na ako. Sabi ko, ako yung nag-alaga. Tapos yung anak nung mga cousin ko, ako din nag-alaga. Sabi ko, kaya ako may experience, sabi ko. Tapos sabi ko, nag-tutor din ako ng mga maliliit na bata sa amin. Sabi ko, maraming dapat na isagot kung first timer ka about dyan. Tapos yung ano guys, yung yung about sa household, about sa pagtatrabaho sa bahay. Ang sabi ko lang, ako yung naglalaba sa bahay ng mga damit namin.
Sabi ko, tapos, minsan ako yung nagliligpit sa bahay namin, nag-aayos. Yun guys, experience na yun. Understood na yun pag first time ka. Paano ka naman, di ba, makapag-experience kung first time mo nga? Kung may anak ka, sabihin mo, ikaw yung nag-alaga sa anak mo, ikaw nag-hands-on sa anak mo hanggang lumaki sila, ilang taon sila nung inalagaan mo hanggang ganitong taon. So, may experience ka na sa pag-alaga ng mga bata, yung mga ganun, guys. Yung sa pagluluto pala, ang sabihin mo kung wala ka pang experience nga sa household, sa pagluluto, ang sabihin mo, ikaw nagluluto sa bahay nyo, or kung may iba ka pang experience about sa pagluluto, nakatry ka na ba magluto sa karinderya o sa ibang bahay? Kung pumupunta ka sa bahay ng mga relatives mo, minsan ikaw nagluluto, sabihin mo. Kung marunong ka magluto, sabihin mo. Kasi ititest lang naman yan nila sa'yo kung marunong ka talaga magluto, marunong ka maglaba, marunong kang mamalengke, marunong kang magbantay ng bata. Yun yung importante na alam mo. Or kung baby yung alagaan mo, guys, kailangan tatanungin ka nila kung may experience ka dyan sa baby. So, kung may anak ka, syempre may experience ka na talaga dyan. Depende kasi yun sa amo kung ikaw yung magustuhan nila. May mga amo kasi na gusto yung mga first time. May mga amo naman na gusto yung mga may experience na sa ibang bansa. Yung unang amo ko, first time talaga yun yung gusto niya. Kaya ako yung napili niya. So, kung mag-alaga ka ng baby, tapos wala ka pa talagang experience, mas maganda kasi yung may experience ka na makaalaga. Para pagdating mo dito, hindi ka nakatunganga kung anong gagawin. Kasi kailangan mo talaga siyang matry, guys. Tulad nung kung wala kang anak, kung mayroon ka dyang mga friend na may mga baby, mag-part-time ka muna doon. I-try mo kung paano paligo, i-try mo kung paano, yung mga kinakain, i-try mo kung yung milk, lalo na yung pagpapainom ng gatas. Sa isang araw, ilang beses mo painumin, or ilang oras bago mo painumin ulit ng gatas, yung ganun. Kailangan mo yun matutunan kung first time ka. Siyempre, kung may mga amo na tumatanggap din, pero mabuti yung may idea ka talaga para kahit na sabihin mo na lang na, kahit sabihin mo na nagbantay ka ng baby ng pinsan mo or baby ng kapatid mo kung wala kang anak, at least, totoong may experience ka. Pwede kang mag-research kung paano. Pero iba kasi, iba talaga guys kung actual mo na may experience. Iba. Kaysa sa yung mga binabasa mo lang, pinapanood mo. Ibang-iba talaga siya. Lalo na yung baby, pag hindi mo pa na-try talaga, parang natatakot ka pa, yung kinakabahan. Tulad yun yung sa alaga ko, yung paggupit lang ng kuko sa kamay, yung paggupit lang ng kuko niya. So, kung takot ka, dapat hindi ka takot din na maggupit ng kuko ng alaga mo, maglinis ng tenga, yung mga ganun. Kasi kahit sabihin mo na may experience ka, at least hindi na nila medyo mahalata kung alam mo yung mga ganung bagay. Kailangan alam mo yung paano maglagay ng diaper. May dalawang klase ng diaper, yung pants at saka yung isa, yung kailangan mo pang ilagay. So, dapat alam mo yung dalawang diaper na yun, kung paano mo gamitin. Tapos, kung yung sa pag-alaga ng baby, yung sa baby naman yung pag nagpupo, paano mo yun linisin, dapat alam mo yun. Ay, napahaba na ako guys, napunta na ako sa ibang topic. Yun lang guys, for today. And sa mga bago pa lang, please subscribe, Shell Wonder Vlogs. Nag-upload ako ng mga buhay-buhay ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. Nagbibigay ng tips, ideas, para mapadali ang mga trabaho ng mga kapwa ko DH dito sa Hong Kong. Please subscribe na guys para updated kayo sa mga i-upload ko pang videos. Thank you always talaga sa mga viewers, subscribers, at supporters ko. Thank you talaga. See you to my next video guys. Bye-bye!